Yes, I know maayos ako ngayon. Kasi para sa website ko, yung makeup look, dun ko pinapost yung ano eh. Before we get started, gusto kong magtanong sa inyo kung ano bang gusto nyo malaman sa Japan or sa mga Japanese. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula sa topic. So please give me an idea or kung may ano man gusto kayong malaman, simply comment down below or please comment down below. Meron po akong 2 part-time job, then 1 full-time. Yung 1 full-time na yon is factory. Yes, I'm proud to say that I'm factory worker. And yung dalawa, part-time job is yung sa mga sapatos, yung Adidas, mga branded, Nike, yan, mga yan, taga-check, taga-lagay ng barcode. Then, the other one is sa Amazon warehouse. Yung aayusin mo yung mga gamit, mag-check ka, ganon-ganon. Okay? Maraming po ako napasukan mga work. First is glass factory. Yun yung nasa iChicken pa ako. And next, lumipat ako sa Obento or sa, alam niyo yun yung bento, yung lunch, yung mga boxes, yung pagkain. Full-time job yung mga yun ha, yung sinasabi ko. Then, eto lang, yung last, bago ako mabuntis or ma-preggy. Actually, preggy na ako ng 4 months na yata. 3 months. Ilang months na ba ako nun? Basta nag-work pa ako nun, nung buntis. Pero, I have to slow down or, not slow down, but I have to quit kasi nga, medyo may pagkamaselan yung pagbubuntis ko. So, in-advise sa akin ng obligay ko na stop daw muna talaga ako sa trabaho. Kasi hindi daw ako tulad ng ibang mga preggers or mga buntis na kaya pa magtrabaho hanggang 8 months or yung mga ganun. Kasi meron ako naging kasama dati, 9 months na, not 9 months, but yung, siguro nasa 7 to 8 months na, pero still nag-work pa rin. Hindi po ako kabilang sa mga yun, unfortunately, kaya we decided or I have to stop working. Pinaka-last na job ko was, yung sa may 7-Eleven, yung factory, yung bread factory, yung gumagawa ng tinapay, and nasa donuts department ako, which is nagluluto. So, as in, mamantika yung nalalanghap or naaamoy ko, nasisinghot ko talaga yung yung mantika talaga, yung usok, yun. So, kaya hindi rin pwede sa akin, kaya pinatigil ako kasi nga, yung buong usok kasi napapunta sa akin. And kaya yung uniform ko, baho-baho parate. Pag uwi sa bahay, lagi akong sinasabihan ng tatay ko, ba't ganyan amoy mo, ganun-ganun. And nagbubuhat din kasi ako, kargadora ako. Nagtanong-tanong po ako sa mga dati kong katrabaho, sa dati kong mga, mga kakilala na kasama ko, sa halos lahat. Mga Pilipina and Pilipino, kung paano sila nakarating dito. Actually, kasi hindi kasi talaga ako pala tanong na tao. Yung hinahayaan ko lang yung tao na magkwento sa akin about their life. Kung gusto lang nila i-share sa akin, ganun. Hindi ako yung mismong gumagawa ng move na para magtatanong, ganun, or parang i-interview ko. Hindi. Sila lang mismo ko sa nagkakwento sa akin. And, actually, hindi sila masyadong nagsasabi sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sabi ko sa kanila na baka pwedeng may ma-share sila. Kasi, i-share ko rin kasi sa inyo nga, yung those who are interested sa pagtrabaho dito or work dito sa Japan. Hindi ko alam kung bakit, pero ano ba meron? Bakit kailangan, kung hindi tipid ang sagot, yung parang sinesegue, tapos yung parang tinaturn nila negative na sinasabi na, ay, hindi naman madali, ganun. Basta yung parang bitin sa information, alam niyo yun, yung hindi man lang nila i-share. Kasi, alam niyo yun, kumaga, kababayan nyo naman, di ba? I mean, kababayan, sabi ko nga sa kanila, kababayan nyo naman, bakit hindi nyo pwedeng i-share yung nalalaman nyo, di ba? Para makatulong din sa iba. Unfortunately, dito sa Japan, mismo magkakababayan, yung mga Pilipino and Pilipina especially, ang naghihilahan pababa, crab mentality, nadadala po dito hanggang sa Japan. So, yun, medyo mag-iingat din, if ever na napadpad kayo dito, medyo mahirap kasi magtiwala kasi ako rin may mga naka-encounter ako na or may mga nakasama ako ng mga Pilipino-Pilipina na may mga ugali talaga na yung gano'n, yung wala naman akong ginagawa. Kinausap ko lang yung kaaway nila, pero hindi ko naman kaaway or out naman ako doon, hindi naman ako kasali, pero ayun na nga, yung nadamay ako, yung gano'n. Basta yun, may hilahan pababa dito, kaya yung iba,
medyo hindi na rin nagtitiwala sa kababayan nila kasi nga ganun nangyayari ngayon, especially lately, ha? Actually, kahit noon pa eh. Yung iba, may tinatawag po ditong ex-Japan, meaning yung trainee sila dito sa Japan, then pagkukuha ng, may exam, then kapag nakapasa ka, pwede ka mag-extend dito, but if you didn't pass, then hindi ka makakapag-extend. Ex-Japan po yung tawag dun. Alam ko ha, I heard, kasi may kakilala din ako na trainee. And sa dati kong pinapasukan din, may trainee sila, so yun yung tawag sa kanila, ex-Japan. Yun nga lang, nag-aaral pa sila sa Pilipinas, and hindi ko po alam or sigurado kung lahat ng company or Hakken Kai siya tawag namin doon, kung applicable yung kinukuha nila kapag walang kamag-anak or kakilala. Ay, alam ko walang kamag-anak dito or relatives. Ganon. Kasi karamihan sa mga trainee na yung walang relatives dito sa Japan. Karamihan sa mga foreigner, Hakken Kai siya, especially pag hindi po makapagbasa, no read and no write, Nihongo or Japanese. Usually sa Hakken Kai siya kasi meron silang tantosya na tinatawag. Kapag bihasa ka naman na, then pwede ka mag-direct. Yung halimbawa sa isang company, pwede ka na mismo pumasok sa kanila, hindi mo na kailangan dumaan pa sa Hakken Kai siya. Ililink ko na lang po sa baba yung mga nahanap kong agency. Sorry kung hindi man po ganun karami yung option or choices na makikita ko. Kasi wala rin po talaga akong alam about dun sa mga nagpapaalis ng Pinay talaga. Yung as in, puro talagang Pinoy, yung walang, yung Nikkei na tinatawag namin dito is yung may blood ng Japanese, kahit first, second, third, fourth generation, eto pa lang, i-implement na yon yung fourth generation. Pero first, second, and third generation, yun, pwede makapunta dito and kabilang sila sa Nikkei na tinatawag. Let's say if you have relatives here, or ganon, pwede kayong magtanong sa kanila or mag-ask na baka pwedeng kumuha ng or yung tulungan kayo, di ba? Kasi relatives naman, magkakamag-anak. Pero alam ko rin na minsan yung mga magkakamag-anak ay hindi rin naman nagtutulungan, parang sa side lang na nanay ko. Kung may maasahan naman kayong relatives dito, then yun, pwede namang siguro kayo makiusap na kung pwede tulungan kayo makaano dito sa Japan. Then, kasi ang pinakamadali talaga pag andito kayo sa Japan, kasi pag doon sa Pilipinas kasi tas paano dito, hindi ko kasi alam yung sistema eh. So, I'm sorry about that. Pero pag once nandito kayo sa Japan, ang daming job opportunities. As in, maraming trabaho. Yung trabaho ang maghahanap sa'yo. Yeah. Maraming hiring, ganon. Yung iba nagtatanong pala sa akin na viewers ko na hindi daw sila marunong magbasa ng kanji and magsulat. Don't fret. Even ako, natives, locals, hindi po namin kabisado ang buong kanji. Napakadaming kanji. So, ang advice ko is mag-focus lang muna kayo sa may hiragana and katakana. Yun yung pinaka-basic yung dalawang talaga yung yun. Kasi pag once nandito naman kayo sa Japan, matututunan nyo na yung kanji. Or kung gusto nyo mag-aral ng kanji, then simulan nyo sa pinaka-basic, yung pinaka-first stage ng kanji. Dito po sa Japan, sa mga restaurant, supermarket, yan, meron silang pinapaskill na hiring sila. Let's say, hiring sila ng ganito, hiring sila ng staff, hiring sila ng waiter, waitress, then yung shifting hours, tapos yung per hour nila, magkano, ganon. Nakalagay na doon din yung Yung iba naman, may contact number doon, pero yung iba naman, yung as in, pupunta ka, papasok ka sa loob. Then, yun, tatanungin ka. May iba na sasabihan ka na on the spot yung interview mo. Yung iba naman, tatawagan ka or pababalikin ka. So, para sure, kailangan magdala na kayo ng mga requirements nyo. Hindi naman gano'n kahirap yung mga requirements. Kung foreigner or Filipina kayo, Filipino, ayun, Philippine passport, proper visa, ganon. Pero usually talaga mas madali pagka kayo sa factory. Kasi pag sa mga factory or mga malalaking kaisya or company, andun na lahat, yung kakaltasan ka na lang sa mga tax mo. Yung wala ka nang isipin na sila na bahala yun sa tax, magkakaltas din yun sa may
pension, etc. Basta ang dami ding tax kasi dito sa Japan. Mayaman kami sa tax. So, i-expect nyo yung taxes, yung iba-ibang klaseng tax dito sa Japan. As for now, 8%. Okay? Kaya dito sa Daiso or sa mga 100 yen store or shop, 108 yen yung products nila kasi 8% yung tax. And hindi pa yata na-implement yung 10% or 12%, I think. 10-12%. Basta mga nang ganun range. I don't know when, pero yun nga, tataas na naman ng tax for sure. Wala na magagawa, ganun talaga ang buhay, ganun. Ganun lang yung namin, go with the flow na lang. Yun nga lang, medyo nagano din kami kasi medyo, yung ibang company kasi, mabababa yung per hour. Hindi lahat pare-parehas. By the way, speaking of per hour, sa mga foreigners or, yun, pag sinabi kong foreigners, kasama na kayo ha, yung Pilipino, gano'n. Sa mga foreigners, sabihin natin na per hour is, ang pinaka-general is, from 850 nga ba ngayon? 850. Kasi before, 800 to 1,000 plus. Okay, depende yon kung saan ka papasok or anong work mo or anong company. Then kung ano yung shift mo, kung morning or night shift, ganon. Yung iba naman may morning, afternoon, tapos night shift. Depende sa company again. Of course, kapag graveyard or pag night shift, mas mahal yung or mas malaki yung sahod mo pag panggabi kaysa sa pang-umaga. Aside from may pinapaskill sa bintana or sa door, sa supermarket, yung ibang train station and convenience store, yan, meron sila yung parang, ano ba tawag dito? Pamphlet. Yeah, meron silang pamphlet or parang magazine, mukhang magazine. Basta yung yung job magazine, yung mga job pamphlet, ganon. Na libre lang. As in, kukunin nyo lang yun, then wala namang magsisita sa inyo kasi naman yun libre. Free. Back to reality na naman tong mukhang to. Nalobat, may mga kasama po kayong ibang nationals. Hindi lang po Japanese, Pilipino o Pilipina. May Chinese, may Vietnamese, yung iba, Koreans, pero hindi ganun karami. And usually, mga Koreans nasa gemba or yung, nasa construction site or job, yung mga ganon. Mga repair, mga ganon-ganon. Pero may mga ibang sumusulpot dyan na Koreans. Yun nga lang, hindi gaano compare sa Bhutanese, Pakistani, Peruano, Brazilian, Sri Lanka, sa mga Pinoy-Pinay. Madalas, marami ditong trainees. Yun, yung mga Vietnamese. Meron pong supervisor dito, just like everywhere else. Meron supervisor, mga manager, yan, may mga ganon-ganon. Usually, kung hindi man guhit sa may sombrero or sa cap, sa jacket, basta may mga yan sila, like colors or color coding, tas yung mga guhit-guhit. Yung iba manipis, tas isa, dalawa, tatlo. Yan, depende sa sa rango. And yung makapal manager, depende sa company. Uniform, depende yon kung pag sa pagkain kayo, let's say, obento or sa mga bakery, but sa mga tinapay, basta generally, sa mga foods, of course, kailangan malinis and kailangan, cleanliness and orderliness talaga ang peg doon. So, meron kayong mga uniform na mahaba na para kayong ninja or white ninja. Parang ganon. Yung iba naman may kulay, but most of them, or most of the company, ang uniform nila is pure white. White, tapos yung ganyan, tapos may mask. Yon. Kapag hindi naman po sa pagkain, let's say sa automotives or construction site or basta yung mga ganong klase, basta hindi related sa pagkain, then hindi nyo na kailangan ng uniform. Or kung may uniform man, let's say jacket or yung pambaba, age limit, there's no age limit. Hanggat kaya mo magtrabaho. Di ba, sa Pilipinas, kailangan 18 to 30 years old pataas. Not pataas, but I think hanggang 35 years old, 38 years old, I don't know, but something like that. Siguro sa ibang company rin dito, pag mga nasa 70 plus, medyo maglalaylo na yan. Usually 65
yan, resignation or magre-resign na yan sila kasi 65 na. Pero, may iba naman na company na hindi ganun ka, yung kumbaga hanggat kaya mo pa mag-work, kahit 70 plus ka na or 80 plus, then go pa rin. By the way, if ever na meron man akong kulang or if I missed something, please comment down below. Then, isasagot ko na lang sa comment section. Okay? If you have any questions, just comment down below. Thank you so much for watching and see you on my next video.